Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Every content is bagong lesson. Kahit marami na tayong videos na na-post dito, hindi ibig sabihin para-pareho mga videos ko. Kaya kailangan nyo magpatuloy na kumonekta dito sa channel na ito dahil lahat ng pinopost ko dito ay bago. Kahit sabihin natin na sobrang dami na ng videos ko, hindi ako na uubusan ng ilalabas na mga teachings dahil kasalukuyan ako nasa career ng how to get your ex back method and I have a lot of clients. That is why this thing is working with me. So, merong isang dahilan kung bakit hindi ka makalimutan ng ex mo. Pero syempre, i-explain ko siya sa'yo clearly, pero wag mo masyadong isipin na baka naman dahil pogi ka, maganda ka, hindi ka niya malilimutan, hindi dahil wala na siyang ibang nakilala or something. Pero merong isang mas malalim na dahilan kung bakit may mga exes or ang ex mo hindi ka basta-basta mabubura sa isip niya. And what I'm teaching about today is very universal. Kumbaga, siyempre inaakala kasi ninyo porket may bago na siya, makakalimutan ka na niya. Yan yung misconception Lahat ng clients ko yata, 10 out of 10 naniniwala na kapag, coach, may bago na yan, malilimutan na ako, may bago na yan, malilimutan na ako. Ganon ba talaga kababa yung tingin mo sa sarili mo? Kasi hindi ganon gumagana ang isip ng tao. Uunahan na kita. Ang tao ay hindi parang computer na nagdi-delete ng files. Hindi tayo parang PC na kapag bago may iOS na in-install, malilimutan na yung last na iOS. Hindi siya ganon. Hindi tayo nagdi-delete ng memories. I will tell you this, we're not computers, so we don't delete memories like that. Ang mga tao nagkakaroon ng malalim na emotional impact ay kadalasan nag-iiwan pa nga ng psychological imprint. So isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka malilimutan ng ex mo, bibigyan muna kita ng mga reasons, is syempre una, naging bahagi ka ng identity niya. Kumbaga, hindi mo kasi napapansin na naging part ka ng life niya, naging part ka ng routine niya, naging part ka ng plans niya, naging part ka ng mga pangarap niya, kasama ka sa paraan ng pamumuhay niya. Kahit LDR pa kayo or magkasama kayo sa iisang bahay, it doesn't matter. Naging part ka ng life niya, hindi ka lang naging partner, naging bahagi ka pa ng sistema ng buhay niya. At kung naging bahagi ka ng sistema ng buhay niya, hindi yan parang computer, nakakalimutan ka lang ng ganun. It doesn't work like that. Ngayon, kung masyado kang mapilit, wag mo sa akin ipilit. Breakup coach ako I know what I'm doing. Ngayon, bakit mahirap burahin yung mga pinagsamahan na yun? Kasi kapag may mga bagay na naging parte ng identity ng tao, hindi yun basta mawawala. Hindi basta-basta mawawala yun sa isip niyo. Yung mga paborito niyong lugar, paborito niyong pagkain, dating bahay, mga araw-araw niyong pinagtatawanan, mga pinagsamahan ninyo. Ganito rin yung nangyari sa isang mahalagang relasyon. Kaya kahit tapos na, may mga pagkakataon pa rin na bumabalik yan sa alaala niya. Ang trigger para maalala ka niya is minsan mga songs na pinagsaluhan yung dalawa, yung amoy, yung lugar, yung mga situation, sapat na para ma-activate yun, yung mga alaalang konektado sa isip niya. At doon ka biglang bumabalik sa isip ng ex mo kahit sabihin mo may bago pa siya. Wala akong pakialam kahit may bago pa siya. Basta may mga triggers, biglang mag-a-activate yun at mga alala ka niya. Ang hindi inaasahan ninyo, kayong mga subscribers ko, habang mas pinipilit mong ipaalala ang sarili mo sa kanya, mas humihina ang epekto ng pag-alala. Kasi kapag tahimik kang nagpapatuloy sa buhay, mas lalo kanyang naaalala at mas nagiging natural yung pagbabalik sa alaala ng isip niya. Pero kung mangungulit ka, guguluhin mo siya at iistorbohin mo siya, therefore sisirain mo yung mga memories na yun. So, hindi ka mahirap kalimutan, hindi dahil perpekto ka, at hindi rin dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Mas madalas, mahirap kang kalimutan dahil simple lang, naging part ka ng life niya. May mga bahagi ng buhay niya na ikaw ang naging simbolo. At sa tuwing maaalala niyo yung mga times na yun, mga panahon na yun,
yung bahagi mo, yung part mo sa identity niya, bumabalik pa rin sa isip niya. Huwag kasi ninyong i-interrupt. Okay, huwag ninyong i-interrupt yung ex nyo. Ang ginagawa nyo kasi ini-interrupt nyo siya eh. Ganito ang mabibigay kong tips sa'yo ngayon, natutunan mo to. Ang reason kung bakit hindi ka malimutan ng ex mo ay dahil naging symbol ka ng buhay niya. Naging symbol ka ng identity niya. Merong malalim na parte sa'yo. Siguro ikaw, wala kang bilib sa sarili mo. Eh, wala eh. O less confident na tao ka. Talagang mababatingin mo sa sarili mo. Wala na akong magagawa sa part na yan, no? Pero here's the thing. I want to remind you, my brothers and my sisters, gusto ko kayong i-remind, ha? Napaka-importante nito. Boss, gusto ko ipaunawa sa'yo. Kahit gaano ka pa kababaw na tao, kahit alam mo sa sarili mo na ganyan ka lang, believe me, may mga routine yan na imposible niyang malilimutan dahil naging simbolo ka ng buhay niya. Ngayon, ano ang ma-advise ko sa'yo? Huwag mo siyang i-interrupt. Huwag mo siyang guguluhin. Huwag mo siyang pigilan na maalala ka niya naturally. Kapag kasi nangungulit ka or namimilit ka, lalo ka niyang tataboy kasi parang kulit-kulit mo eh. Nagre-recover yung natural healing niya. Nangingialam ka eh. Hayaan mo mag-recover yung natural brain niya na maalala ka niya naturally. Kapag wala ka sa tabi niya, it's fine. Kasi you give him a time para, alam mo yun, yung mag-effort ba siya na isipin ka? Yung mag-effort ba siya na ikaw ang alalahan niya? Yung effort, yung word na effort. Hindi siya mag-e-effort na isipin ka kung ikaw ang nagpapaalala sa kanya. Kung ikaw yung mismo nagpupurso na magpaalala sa kanya, wag mong gawin yun. Hayaan mong siya mismo ang mag-effort na isipin ka. At kusa ka rin namang maiisip niyan. You need to develop that type of strength. Kaya, isa talaga sa mga pinaka-advisable, no contact rule. Bigyan mo ng panahon sa ex. Wag mo siyang guluhin, wag mo siyang i-interrupt, wag mo siyang, alam mo yun, wag kang makulit sa madaling salita. Wag kang matigas ang ulo. Hayaan mo siya magkaroon ng natural healing. Kasi yung natural healing na yan, mangyayari yan through times, no? Magkakaroon din ng panahon na mahihil din niya yung sarili niya. At maalala ka niya dun. However, kung gusto mo na strategical way how to get your ex back, syempre, isa yan sa mga strategy yung maalala ka niya. But if you want a strategic pattern how to get your ex back, give us a message sa Philippine Dating Coach. Ayan, nasa comment section yung link kung saan magpapaschedule. Thanks for watching!